10 taon ng pagsisilbi, tinumbasan ng isang sampal ng katotohanan, habang ang bawat patak ng pawis ni Amelia ay inilaan para sa pamilyang De Leon. Ang asawa niyang si Carlos ay abala sa paglustay ng perang pampaopera sa kanilang anak kasama ang ibang babae. Sa gitna ng ulan, kailangang pumili ni Amelia, manatiling biktima o maging bangungot ng mga taong umapi sa kanya. Magagawa ba niyang bumangon? Huwag kang mag-alala, Bianca. Isang katulong lang siya na may singsing na ginto. Huwag mo nang pagselosan ang babaeng yan. Bukas na bukas din, kukunin ko na ang lahat ng pera sa account ni Sofia at aalis na tayo. Iiwanan ko na ang tuyot na buhay na ito. Ang boses ni Carlos ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa malapot na katahimikan ng pasilyo. Sa kabilang dako ng pinto, nakatayo si Amelia. Hawak ang isang bandehado ng bagong luto at mausok pang adobo. Ang paboritong putahe ng asawa na imihanda niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang halimuyak ng toyo, suka at bawang na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa araw-araw na paglalaba at paglilinis ng mansyong hindi naman siya itinuring na reyna, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang sandok na nakapatong sa gilid ng bandehado ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig, na lumika ng isang matunog at matigas na ingay na bumasag sa kanyang pagkabigla. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may mas malakas pang gumuho. Ang kanyang 10 taon na pananampalataya sa isang lalaking inakala niyang katuwang niya sa hirap at ginhawa. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng kanyang pagkatao. Ibinaba ni Amelia ang bandehado sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak sa gilid nito. Napatingin siya sa kanyang singsing sa kasal, ang munting ginto na unti-unti nang nawawala ng kintab, gaya ng kanyang pag-asa. Sa loob ng 10 taon, tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang mga masasakit na salita ng kanyang binan na si Doña Esperanza. Tiniis niya ang pagod, ang puyat at ang kawalan ng pagpapahalaga. Dahil naniniwala siyang sapat na ang pag-ibig para itaguyod ang kanilang pamilya. Lalo na para kay Sofia, ang kinalakihan niyang anak na nangangailangan ng operasyon sa puso. Ngunit ang marinig na ang mismong perang pinag-ipunan niya mula sa maliit na kita sa pagtitinda ng kakanin at ang huling mana mula sa kanyang mga magulang ay gagamitin lamang ni Carlos para sa ibang babae. Ito ay isang sampal na yumaon sa kanyang kaluluwa. Bumukas ang pinto at lumabas si Carlos, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Nang makita niya si Amelia na nakatayo doon, hindi man lang bakas ang gulat o pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, isang malamig at mapang-uyat na tingin ang ipinuko niya sa kanyang asawa. "Nandyan ka pala. Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang dumi ng sahig, linisin mo yan. At bakit hindi pa nakahanda ang hapunan? Gutom na ako." Ang wika nito sa tono na tila ba kinakausap lamang ang isang bayarang utusan. Napalunok si Amelia. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. "Carlos, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. At kailangan nating pag-usapan ang schedule ng operasyon ni Sofia sa susunod na linggo. Iyong pera sa account?" Isang malakas at mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Carlos. Isang tunog na walang bahid ng kahit anong emosyon, kundi pandidire. "Operasyon? Amelia, gumising ka nga. Hindi ka ba napapagod sa pagiging martyr? Ang perang sinasabi mo, nailipat ko na sa mas mahalagang investment. Hindi mo ba nakikita? Wala tayong mapapala sa batang iyon. Isang malaking butas lang siya sa bulsa. Magpasalamat ka nga at pinatira pa kita rito sa ilalim ng bubong ko. Kahit na wala ka namang silbi,
kundi ang maglinis. Tumalikod si Carlos at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat hakbang na tumatapak sa durog na puso ni Amelia. Naiwan si Amelia na mag-isa sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na semento. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata sapagkat ang sakit ay masyadong malalim para sa mga payak na patak ng tubig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Pumasok siya sa silid ni Sofia at nakita ang bata na mahimbing na natutulog. Ang kanyang munting dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Hinaplos ni Amelia ang malambot na buhok ng bata. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa maputlang pisngi ni Sofia. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang mundo. At ngayon, ang mundong iyon ay ninanakaw ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Carlos na naiwan sa ibabaw ng side table ay umilaw. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, maliwanag sa gitna ng dilim. Love, ready na ang lahat. Bukas, pag-alis natin, hindi na tayo matatagpuan ng yaya mo. I can't wait to start a new life with your millions. Napatitig si Amelia sa screen. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-aapoy mula sa abo ng kanyang pighati. Ang kanyang pagkatao na dati ay puno ng pantitiis ay tila ba nagkaroon ng isang malalim at madilim na bitak. Isang katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan. Isang tanong na wala pang kasagutan, ngunit puno ng pait. Nagagawa ko bang panuurin ang aking anak na mawalan ng hininga habang ang lalaking tinawag kong asawa ay lumilipad patungo sa kanyang kaligayahan gamit ang aming buhay? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong mga luha, Amelia. Hindi bagay ang dumi sa isang lugar na kailanman ay hindi naging para sa iyo. Magpasalamat ka nga at pinatira kita rito ng 10 taon kahit na wala ka namang naibigay sa pamilyang ito, kundi ang iyong pagiging pabigat. Ang boses ni Doña Esperanza ay tila isang malamig na hanghing amihan na nagdadala ng nakamamatay na ginaw sa loob ng silid. Nakatayo siya sa harap ni Amelia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling baston habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa likod niya, nakatayo ang 2 kasambahay na may hawak na mga lumang maleta. Mga maletang puno ng mga damit ni Amelia na kupas na ang kulay at tila basahan na sa paningin ng matanda. Dahan-dahang itinaas ni Amelia ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod mula sa isang gabing walang tulog. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling madurog sa isang maling galaw. Mama, nasaan si Carlos? Kailangan ko siyang makausap. Ang pera para sa operasyon ni Sofia, hindi niya maaaring gawin ito. Buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Isang tuyot at mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Anak? Amelia, huwag kang magpanggap na nakalimutan mo na ang batang yon ay hindi dugo at laman ni Carlos. Isang pulot na bata na pinilit mo ipasok sa pamilyang ito. At ang perang sinasabi mo? Ginamit na yun ni Carlos sa paraang alam niyang may kabuluhan. Hindi sa isang pusong malapit ng tumigil sa pagtibok. Kasabay ng mga salitang yon, ang marahas na paghadis ng mga maleta sa sahig ay lumikha ng isang mabigat at tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang mga damit ni Amelia ay kumalat sa makintab na marmol, tila mga labi ng isang nagigibang tahanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Carlos sa silid, bit-bit ang kanyang passport at isang jacket. Hindi niya man lang tinignan ang kanyang asawa na nakaluhod sa gitna ng kanilang mga gamit. Carlos, maawa ka. Ang pakiusap ni Amelia, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo mula sa ilalim ng lupa. Gumapang siya palapit sa kanyang asawa at hinawakan ang laylayan ng pantalon nito. Kahit wag mo na akong mahalin, kahit itapon mo na ako sa kalsada,
Huwag mo lang kuhanin ang para kay Sofia. Iyon na lang ang pag-asa niya. Mabilis na iniwas ni Carlos ang kanyang binti na naging dahilan upang masubsob si Amelia sa malamig na marmol. Hindi mo ba naintindihan, Amelia? I'm starting a new life. At sa bagong buhay na yon, walang puwang para sa isang asawang tuyot at isang batang sakitin. Bianca gives me what you couldn't. Peace and the future. Ngayon, umalis na kayo bago ko patawagin ang mga security. Isang maliit at nanghihinang boses ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Mama, bakit po kayo umiiyak? Nakatayo roon si Sofia. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Ang tensyon at ang mga sigawan sa loob ng bahay ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa kanyang mahinang puso. Dahan-dahang nanigas ang katawan ni Sofia. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Sa isang iglap, ang kanyang maliit na katawan ay nawala ng lakas at dahan-dahang bumagsak sa bawat baetang ng hagdan. Isang pangyayari na tila ba naging mabagal ang bawat segundo sa paningin ni Amelia. Sofia! Ang sigaw ni Amelia ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng kanyang anak. Mabilis niyang nakuha ang bata sa paanan ng hagdan. Niyayakap ito ng mahigpit habang ang kanyang sariling luha ay pumatak sa pisngi ng anak. Ngunit si Carlos at si Doña Esperanza ay nanatiling nakatayo lamang. Walang bakas ng pag-aalala. Tila ba ang batang nasa bingit ng kamatayan ay isa lamang abala sa kanilang plano. Palabasin niya nga sila. Ngayon din! Ang utos ni Doña Esperanza sa mga security guard ay walang halong pag-aalinlangan. Binuhat ng mga lalaki si Amelia at ang walang balay na si Sofia. Kaladkad ang kanilang mga lumang maleta patungo sa labas ng malaking gate ng mansyon. Eksaktong paglabas nila sa kalsada, ang langit ay tila nakiramay sa pighati ni Amelia. Ang madilim na ulap ay nagpakawala ng isang malakas at marahas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila maliliit na bato na tumatama sa balat ni Amelia habang siya ay nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang nanlalamig na katawan ni Sofia. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Nakatitig si Amelia sa saradong gate ng mansyon. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa ulan at sa sakit na nadarama. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang kanyang anak ay dahan-dahang nawawala ng init sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng dilim at ng ingay ng bumubuhos na ulan, isang katanungan ang tila naging isang sumpa sa kanyang isipan. Ito na ba ang dulo ng aking mga sakripisyo? Ang mamatay sa gitna ng kalsada, habang ang mga taong pinaglingkuran ko ay masayang nadiriwang sa loob ng kamilang mainit na tahanan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Amelia ay tila naging maliliit na karayom na nanunuot sa kanyang balat, habang ang lamig ng kalsada ay dahan-dahang sumisipsip sa huling init ng kanyang pag-asa. Sa kanyang mga bisig, ang katawan ni Sofia ay tila isang munting ibon na nawalan ng lakas upang lumipad. Ang maputlang labi ng bata at ang kanyang mababaw na paghinga ay nagpapahiwatig ng isang oras na hindi na maghihintay. Sumigaw si Amelia para sa tulong, ngunit ang kanyang boses ay nilamon lamang ng hagupit ng bagyo at ng kawalang malay ng mga saradong bintana sa paligid. Sa gitna ng kanyang desperasyon, dalawang malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mukha na nagdulot ng panandaliang pagkabulag. Ang tunog ng makina na dahan-dahang huminto at ang pagtikom ng pinto ng sasakyan ay nagbigay ng isang kakaibang katahimikan sa gitna ng ingay ng ulan. Isang matangkad na figura ng isang lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamadali sa basang semento. Diyos ko, Amelia? Ikaw ba yan? Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng pagkagulat.
Isang boses na tila nagmula sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot. Hindi na nakasagot si Amelia nang maramdaman niya ang isang mainit na Amerikana na ibinalot sa kanyang nanginginig na mga balikat. Binuhat ng lalaki si Sofia nang may kagaanan at ingat habang inakay naman niya si Amelia patungo sa loob ng sasakyan. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang mapuputing dingding ay tila naging isang malupit na paalala ng kanyang kawalan. Nakaupo si Amelia sa isang bangko sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang lalaki, na ngayon ay malinaw na sa kanyang paningin, ay nakatayo sa harap ng counter at mabilis na nakikipag-usap sa mga nurse. Siya si Mateo Cruz, ang matalinong anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang kalaro niya noong bata pa siya, na ngayon ay isa ng tanyag at matagumpay na abogado. Lumapit si Mateo sa kanya. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Amelia, uminom ka muna. Naasikaso ko na ang lahat. Ililipat si Sofia sa isang pribadong kwarto at ang pinakamagaling na cardiologist ang titingin sa kanya. You don't have to worry about the bills for now. Tumingin si Amelia kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pait. Mateo? Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Wala akong pambayad sa'yo. Kinuha na ni Carlos ang lahat. Wala na kaming matitirhan. We are literal beggars on the street now. Umupo si Mateo sa tabi niya. Sapat ang layo upang bigyan siya ng respeto. Ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ni Amelia ang kanyang suporta. I'm not doing this for money, Amelia. I'm doing this because your father was a good man to my family. At dahil hindi tama ang ginagawa nila sa'yo, I saw Carlos at the airport earlier with that woman. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Natahimik si Amelia. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mainit na tasa. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang mga alaala ng kanyang 10 taon na pagtitiis ay tila mga pahina ng isang aklat na sinusunog. Ang pagdating ni Mateo ay tila isang himala, ngunit kasabay nito ay ang matinding hiya na nararamdaman niya dahil nakita siya nito sa kanyang pinakamababang kalagayan. I was so stupid, Mateo. Naniwala ako na magbabago siya. Naniwala ako na kapag ibinigay ko ang lahat, mamahalin niya rin kami ni Sofia. Hindi katangahan ang magmahal, Amelia. Ang pagkakamali ay ang pananatili sa taong hindi marunong magpahalaga. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Mateo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amelia. Isang tingin na tila naghahanap ng huling ningas ng kanyang dating pagkatao. Amelia, listen to me. Carlos thinks he won. He thinks he can just walk away with your money and your dignity. But he's wrong. If you want to fight, I will be your sword. Pero kailangan mo magdesisyon. Hanggang kailan mo hahayaang saktan kanila? Sa sandaling yon, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay seryoso na nagpabilis sa tibok ng puso ni Amelia. Dahan-dahang tumayo si Amelia, ang kanyang buong pagkatao ay nakasalalay sa susunod na sasabihin ng doktor. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang walang hanggang paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakahawak si Mateo sa kanyang siko. Isang maliit na kilos ng suporta na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang katotohanan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang doktor, isang katanungan ang muling gumising sa kanyang diwa. Magagawa ko bang ipagkatiwala ang aking huling alas sa isang taong ngayon ko lang muling nakita habang ang buhay ng aking anak ay unti-unti nang nauubos sa aking mga palad? Ang sinag ng araw na tumatago sa bintana ng silid sa ospital ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot sa kabila ng kanyang nagibang buhay. Sa tabi ng kama ni Sofia, nakaupo si Amelia,
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa payat na braso ng anak na punong-puno ng mga tubo at karayom. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahina at ritmikong tunog ng makina na nagbabantay sa bawat tibok ng puso ng bata. Isang tunog na nagbibigay ng panandaliang kapanatagan sa kanyang naguguluhang isipan. Ang marahang pagbukas ng pinto ay nagpalingon kay Amelia. Pumasok si Mateo. Bit-bit ang isang itim na folder at isang supot ng mainit na pandesal. Ang kanyang mga mata ay bakas ang puyat, ngunit nananatili ang kanyang matatag na tindig. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga dalang pagkain sa maliit na mesa at lumapit kay Amelia. Kumain ka muna, Amelia. Kailangan mo ng lakas para kay Sofia. Ang mahinahong utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na silid. Kinuha ni Amelia ang isang piraso ng tinapay, ngunit hindi niya ito magawang isubo. Ang kanyang lalamunan ay nananatiling masikip. Mateo, kumusta ang lagay ng pondo? May balita ba mula sa bangko tungkol sa account ni Sofia? Huminga ng malalim si Mateo at binuksan ang itim na folder. Inilabas niya ang ilang mga dokumento na may mga tatak ng bangko at mga pirma na tila pamilyar kay Amelia. Hindi lang pera ang kinuha niya, Amelia. Habang tinitingnan ko ang mga records ng kumpanya ni na Carlos, may nadiskubre kaming mas malala pa rito. Inilahad ni Mateo ang isang papel sa harap ni Amelia. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang kanyang sariling pangalan sa ilalim ng salitang guarantor. Ang pirma ay mukhang sa kanya, ngunit alam niyang kailanman ay hindi siya pinapirma ni Carlos sa anumang papeles na may kinalaman sa kumpanya. Ginamit niya ang pangalan mo para kumuha ng mga utang sa iba't ibang financial institutions, Amelia. Milyon-milyon ang halaga. He didn't just leave you penniless. He left you with a mountain of debt that could send you to prison if the creditors start demanding payment. At ang mas masakit, ginamit din niya ang pangalan mo sa mga dokumentong may kinalaman sa tax evasion ng De Leon Finance. Ang seryosong paliwanag ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na kanyang pinipigil ang sumabog. Ang mga dokumento ay dahan-dahang nadulas mula sa mga kamay ni Amelia at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa semento. Pakiramdam ni Amelia ay muli siyang sinampal ng isang katotohanang mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ang kanyang katapatan at ang kanyang pagsisilbi bilang asawa ay ginamit lamang ni Carlos bilang isang panangga sa kanyang mga illegal na gawain. So, all this time, he wasn't just cold to me. He was setting me up to be his fall guy. Ang nanginginig na bulong ni Amelia. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Ipinagkatiwala ko ang buhay ko sa kanya, Mateo. Ipinagkatiwala ko ang lahat. At ito ang isusukli niya? Lumapit si Mateo at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na balikat ni Amelia. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng isang tahimik na pangako. Amelia, look at me. Hindi tayo papayag na mangyari ito. Since he forged your signature, we can use this against him. This is fraud. We can freeze his assets and possibly reverse the transfers he made from Sofia's account, but we need to act fast before he leaves the country. Tumingin si Amelia kay Mateo at sa gitna ng kanyang mga luha, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang magningas. Ang dati rating malambot na mga mata ni Amelia ay tila naging matalim. Ano ang kailangan kong gawin, Mateo? Hindi ko hahayaang nakawin niya pati ang kinabukasan ng anak ko. I am done being the martyr wife. Mumiti ng bahagya si Mateo. Isang niting puno ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga pandoloko. I need you to remember every document, every talk, and every transaction he made you do. We will build a fortress that they cannot break. Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng kama ay dahan-dahang gumalaw. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malamlam at tila naghahanap ng kalinga. Mama, nasaan po si Papa? Bakit po tayo narito? Ang tanong ng bata ay tila isang balisong na muling sumaksak sa puso ni Amelia. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang lalaking itinuring nitong ama ay ang mismong tao na nadlagay sa kanya sa panganib? Hinaplos ni Amelia ang noo ng bata, pinipigilan ang kanyang sarili na humagulgol sa harap nito. Isang katanungan ang nanatiling nakasabit sa hangin, isang tanong na tila magdidikta ng kanyang susunod na hakbang. Magagawa ko bang panindigan ang aking galit hanggang sa makuha ko ang hustisya? O ang aking puso ay muli lamang lalambot sa oras na marinig ko ang mga mapagpanggap na salita ng taong minahal ko nang higit pa sa aking sarili? Sa harap ng maliit at medyo malabong salamin sa banyo ng ospital, tinitigan ni Amelia ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranjero. Ang kanyang mga mata ay napalilibutan ng madidilim na bakas ng puyat. Ang kanyang mga labi ay tuyot. At ang kanyang buhok ay magulo mula sa pakikipagbuno sa bagyo kagabi. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang balat na dati ay pinupuri ni Carlos noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit na yon ay tila nawala na ng buhay dahil sa 10 taon ng pag-aalay ng sarili sa mga taong hindi siya kailanman pinahalagahan. Binuksan niya ang gripo at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga palad. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila nagdadala ng isang bagong uri ng lamig. Hindi ang lamig ng ulan na nagdulot ng kanyang pagkakasakit, kundi ang lamig ng isang pusong nagsisimulang tumigas upang maging kasing tibay ng bakal. Kumuha siya ng sabon at marahas na hinugasan ang kanyang mukha. Tila ba nais niyang burahin ang bawat halik at bawat haplos na iniwan ni Carlos sa kanyang pagkatao. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Mateo na nakatayo sa tabi ng bintana. Tila malalim ang iniisip habang nakatanaw sa malayo. Inilapag ni Mateo ang isang bag na naglalaman ng mga bagong damit at gamit para sa kanya. I bought you some things, Amelia. Hindi mo na kailangang isuot ang mga damit na yon na puno ng pait ng kahapon. You need to look like the woman who is about to take back her life. Kinuha ni Amelia ang bag at dahan-dahang tumango. Thank you, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa makinis na sahig. Tumigil siya sa harap ni Amelia. Sapat na malapit upang maamoy ni Amelia ang banayad na bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng antiseptic sa ospital. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Amelia. Ang kanyang ugnayan ay magaan, puno ng respeto at isang uri ng kalinga na matagal nang hindi nararamdaman ni Amelia mula sa isang lalaki. Don't think about payment, Amelia. Just think about Sofia. At isipin mo ang sarili mo. You've spent 10 years being a shadow. It's time for you to step into the light. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan na nadulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Amelia. Nagpalit ng damit si Amelia, isang simpleng asul na blusa at maayos na pantalon. Nang muli siyang humarap kay Mateo, mayroon ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Naupo siya sa tabi ni Sofia at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Ang bawat marahang paghinga ni Sofia ay tila isang utos sa kanya na huwag sumuko. Nagsimula na akong mag-ayos ng mga papeles para sa restraining order at para sa pag-freeze ng mga bank accounts na nakapangalan sa iyo, Amelia. Ang panimula ni Mateo habang binubuksan ang kanyang laptop. But we have to be smart. Carlos is manipulative. Susubukan niyang baliktarin ang sitwasyon. Gagamitin niya ang iyong pagiging ina laban sa iyo. Huminga ng malalim si Amelia. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa isang ritmong puno ng determinasyon.
Hayaan mo siyang subukan, Mateo. He took my dignity. He took my home. And he almost took my daughter's life. Wala na siyang matatamaan sa akin. Dahil wala na akong iniwan para sa kanya. Every piece of me that is left is now for Sofia and for the justice I deserve. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng pagpasok ng isang nurse upang tingnan ang dextrose ni Sofia. Ang tunog ng mga sapatos ng nurse at ang mahinang kalansing ng mga gamit na medikal ay tila naging isang orkestra ng kanyang bagong simula. Lumingon si Amelia kay Mateo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ang ngiti ng isang masunuring asawa, kundi ang ngiti ng isang mandirigmang handang sumabak sa giyera. Inabot ni Mateo ang isang ballpen kay Amelia. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumampi sa kamay ni Amelia. Sign these, Amelia. This is your Declaration of Independence. Habang inilalapat ni Amelia ang dulo ng panulat sa papel, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Bawat kurit ng tinta sa puting papel ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang kinagisnan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbangon, isang anino ng pag-aalinlangan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Magagawa ko bang panatilihin ang tigas ng aking loob sa oras na malaman ko ang tunay na lalim ng mga kasalanang ginawa ni Carlos? O ang katotohanan ay muli lamang magpapaluhod sa akin sa bigat ng kanyang pagtataksil? Sa kabilang dako ng lungsod, kung saan ang mga ilaw ay kasing kinang ng mga wad na pangako, ang halimuyak ng mamahaling alak at usok ng tabako ay humahalo sa malamig na hangin galing sa aircon ng isang marangyang penthouse. Doon, tila walang bakas ng bagyong nanalasa kagabi. Nakaupo si Carlos sa isang malambot na sofa na yari sa balat ng hayop, habang sa kanyang tabi ay nakasandal si Bianca, ang babaeng ipinalit niya sa 10 taon ng katapatan ni Amelia. Ang bawat tawa ni Bianca ay tila isang matalim na tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi, isang halahak na puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. I can't believe it, Carlos. Sa wakas, malaya na tayo sa manang na yon. How does it feel to be free from that heavy baggage? Ang tanong ni Bianca habang dahan-dahang tinapatakbo ang kanyang mga daliri sa braso ni Carlos. Ang kanyang mga kuko na kulay pulang-pula ay tila mga bakas ng dugo sa paningin ng sinumang nakakaalam ng kanilang ginawa. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa labi ni Carlos. Inangat niya ang kanyang baso ng kristal, kung saan ang kulay gintong likido ay sumasalamin sa kanyang kasakiman. It feels like I can finally breathe, Bianca. Isipin mo, 10 taon akong nakakulong sa isang buhay na punong-puno ng reklamo tungkol sa mga bayarin at sa may sakit na batang iyon. Ngayon, ang perang iyon ay magagamit na natin para sa mas mahahalagang bagay. Like that resort we saw in Palawan. Ang mga kristal na baso ay dahan-dahang nagsalpukan sa gitna ng kanilang pagdiriwang na lumikha ng isang matunog at matigas na tunog na tila isang hudyat ng katarungang hindi pa dumarating. Sa mesa sa kanilang harap, nakalatag ang mga brochure ng mamahaling sasakyan at mga alahas. Mga bagay na binili gamit ang perang dapat ay pampaopera sa puso ni Sofia. Para kay Carlos, ang buhay ni Sofia ay isang maliit na sakripisyo lamang para sa kanyang sariling kaligayahan. Habang nagdiriwang ang mga taksil, bumalik ang tagpo sa madilim at tahimik na silid ng ospital. Nakaupo si Amelia sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang luma at basag na cellphone. Sa kanyang screen, nakita niya ang isang post sa social media. Isang larawan ni Carlos at Bianca na masayang nag-aagahan sa isang mamahaling hotel na may caption na New Beginnings. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Amelia sa kanyang cellphone hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang dibdib ay kumikipot sa tindi ng galit, ngunit sa halip na luha,
Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Ang bawat haplos ni Carlos kay Bianca sa larawang iyon ay tila isang latay sa kanyang pagkatao, isang paalala na ang kanyang mga sakripisyo ay itinapon lamang sa basura. Amelia, huwag mo nang tingnan yan. Sinisira mo lang ang sarili mo. Ang mahinahong boses ni Mateo ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo si Mateo sa pintuan, bit-bit ang dalawang lalagyan ng mainit na sopas. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang cellphone mula sa mga kamay ni Amelia. Ang kanyang ugnayan ay maingat, tila natatakot na baka mabasag ang babae nga sa harap niya. Hindi ako nasasaktan, Mateo. Ang sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa labas. Nagugulat lang ako kung paano nagagawa ng isang tao na matulog ng mahimbing habang alam niyang may batang namamatay dahil sa kanyang kasakiman. Bianca thinks she's a queen now. She thinks she has won. Inilapag ni Mateo ang pagkain at tinitigan ng malalim si Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. She is a queen on a throne made of sand, Amelia. Isang ihip lang ng hangin, guguho ang lahat. Nakuha ko na ang bank statements. Nakita ko ang trail ng paglipat ng pera sa kumpanya ni Bianca. It was a blatant theft. Bukas na bukas din, ihahain natin ang reklamo. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Amelia. Isang halong kaba at pag-asa. Sa gitna ng dilim ng kanyang buhay, ang presensya ni Mateo ay tila isang parola na nagbibigay ng direksyon. Dahan-dahang inabot ni Amelia ang kanyang kamay at hinawakan ang manggas ng Amerikana ni Mateo. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon kung hindi ka dumating. Sandaling tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang ingay ng mga kagamitan sa ospital ay tila naglaho at ang tanging nanatili ay ang init ng kanilang paglalapit. Tumingin si Mateo sa mga kamay ni Amelia. Pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. You saved yourself the moment you decided to stand up, Amelia. I am just here to make sure you don't fall again. Humarap si Amelia sa bintana. Nakatingin sa malayo kung nasaan ang mga ilaw ng penthouse ni Carlos. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang sarili na hindi na ang luha ang asawa na pinalayas sa ulan, kundi ang babaeng kukuha ng lahat mula sa mga taong umapi sa kanya. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang daliri, ang huling kadena na nag-uumnay sa kanya sa nakaraan. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa, isang munting piraso ng ginto na wala ng halaga. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang tanong ang muling nagpabigat sa kanyang kalooban. Handa na ba akong harapin ang galit ni Carlos sa oras na malaman niyang ang kanyang yaya ang siyang wawasak sa kanyang maranyang mundo, o meron pa ring bahagi ng aking puso na matatakot sa kanyang kapangyarihan? Sa loob ng isang marangyang mall, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kape. Malayo ito sa amoy ng disinfectant at lumbay sa ospital na naging tahanan ni Amelia sa nakalipas na mga araw. Kasama niya si Mateo na iginiit na kailangan niyang lumabas kahit sandali upang makahinga at asikasuhin ang ilang legal na dokumento sa isang opisina sa loob ng mall. Nakasuot si Amelia ng asul na blusa na binili ni Mateo. Isang simpleng kasuotan, ngunit nagbigay sa kanya ng isang uri ng dignidad na matagal lang pilit na tinatago ng mga De Leon. Habang naglalakad sila patungo sa isang cafe, ang paningin ni Amelia ay nakuha ng isang pamilyar na figura sa loob ng isang mamahaling butik. Doon, nakatayo si Doña Esperanza na palilibutan ng mga bagong biling gamit habang ang kanyang mga mata ay mapanuri nakatingin sa isang sutlang scarf. Ang kanyang kurbada ng labi ay puno ng pagmamalaki. Tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman ni Amelia ang isang biglang panlalamig sa kanyang mga kamay. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis
at marahas laban sa kanyang mga ribs. Tila isang ibon na naghahanap ng labasan mula sa hawla. Humigpit ang kapit niya sa folder na kanyang dala. Ang kanyang mga daliri ay naging maputla sa tindi ng kaba. Ngunit bago pa man siya makaiwas, ang mga mata ng matanda ay tumama sa kanya. Amelia? Ikaw nga ba ang basurang nakikita ko sa gitna ng marangyang lugar na ito? Ang boses ni Doña Esperanza ay pumailan lang sa loob ng butik, isang boses na puno ng lason at pang-uuyat. Dahan-dahan siyang lumabas ng tindahan. Ang kanyang baston ay tumatama sa makintab na sahig sa bawat hakbang na lumilihan ng isang mabigat at nakakatakot na ritmo. Mama? Ang tanging nabanggit ni Amelia. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala ka ng puwang sa pamilya namin. Ang putol ng matanda habang tinititigan ang kasuotan ni Amelia mula ulo hanggang paa. Tignan mo ang sarili mo. Kanino ka nagnakaw para makabili ng maayos na damit? O baka naman nakahanap ka na agad ng bagong lalaking kakapitan matapos kang itapon ng anak ko. Wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo sa loob ng 10 taon, heto ka at nagpapakasaya habang ang anak ko ay abala sa negosyo. Naramdaman ni Amelia ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi ang init ng hiya, kundi ang init ng isang galit na matagal na niyang ibinaon. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang tumuwid at ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang matatag na paninindigan. Utang na loob, Doña Esperanza? Ang 10 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa inyo bilang utusan na walang sahod, ang pagtitiis ko sa inyong mga pang-aalipusta, at ang pananahimik ko sa harap ng inyong kalupitan. Hindi pa ba sapat na kabayaran yon para sa pagkain at tirahan na sinasabi nyo? Napatigil ang matanda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa unang pagkakataon, ang yaya na kanyang minaliit ay sumagot ng diretso sa kanyang mga mata. How dare you? Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Isang dukha na binihisan ng pangalang De Leon. Lumapit si Mateo sa tabi ni Amelia. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na nagpoprotekta sa kanya. Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa likuran ni Amelia, isang tahimik na suporta na nagbigay sa babae ng higit pang lakas. Mrs. De Leon, I suggest you lower your voice. You are in a public place and making a scene won't look good for your family's crumbling reputation. Ang mahinahon ngunit mapanganib na wika ni Mateo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amelia. Doon po sa kumpanya niyo, Mama. Ang utang ay binabayaran ng pera. Pero ang utang na loob na sinasabi nyo, binayaran ko na ng luha at dugo. Ngayon, hayaan nyo akong itanong sa inyo. Paano nyo babayaran ang buhay ni Sofia na muntik nyo nang nakawin dahil sa inyong kasakiman? Paano nyo babayaran ang perang kinuha ni Carlos mula sa account ng isang batang may sakit? Dahan-dahang inangat ni Amelia ang folder na kanyang dala. The table is turning, Doña Esperanza. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat dokumentong pineke nyo gamit ang pangalan ko, ang lahat ng iyon ay babalik sa inyo ng mas matindi pa sa bagyong nanalasa noong pinalayas nyo kami. Hindi na ako ang Amelia na luluhod sa harap nyo. Tumingin si Doña Esperanza sa folder. Pagkatapos ay sa matapang na mukha ni Amelia at sa unang pagkakataon, isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata, bago ito mabilis na napalitan ng pagmamataas. You will regret this, Amelia. You are nothing without us. Tumalikod ang matanda at mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang baston ay tila mabilis na naghahanap ng matatakbuhan. Naiwan si Amelia na humihinga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay tila gumaan mula sa isang dambuhalang pasanin na kanyang dinala ng mahabang panahon. Tumingin siya kay Mateo at sa gitna ng kanyang pagod, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Mateo. Pakiramdam ko,
Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Ang bulong ni Amelia. This is just the beginning, Amelia. Ang sagot ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang kamay ni Amelia. Ngunit habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Amelia ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang puso ay muling binalot ng kaba. Isang katanungan ang muling gumising sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpabalik sa kanya sa lupit ng realidad. Ang akin bang bagong nahanap na lakas ay sapat na upang harapin ang balitang naghihintay sa akin sa ospital o ang tadhanang ito ay muli lamang susubukin ang aking kakayahang bumangon mula sa isang panibagong trahedya? Ang mabilis na pagtibok ng puso ni Amelia ay tila isang marahas na tambol sa kanyang dibdib habang nagmamadaling bumalik sila ni Mateo sa ospital. Ang tawag na kanyang natanggap ay hindi tungkol sa masamang balita, kundi isang paalala na kailangan ng pirmahan ang mga huling dokumento para sa pagsusuri ni Sofia bago ang itinakdang operasyon. Ang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ay kumawala sa kanyang mga labi nang makita ang anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel sa gitna ng mga aparatong medikal. Pagkatapos ng maikling sandaling iyon, dinala ni Mateo si Amelia sa kanyang opisina na hindi kalayuan sa ospital. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang papel at kape, isang lugar na nagpapakita ng kaayusan at katalinuhan. Doon, inilatag ni Mateo sa malawak na mesa ang mga detalyadong mapa ng mga bank accounts at ari-arya ni Carlos. Ang bawat linya at numero ay tila mga bakas ng isang krimen na matagal nang itinatago sa ilalim ng mga ngiti at marangyang kasuotan. Amelia, nakita namin ang huling galaw ni Carlos. Ang simula ni Mateo habang binubuksan ang isang lihim na folder. Ang kanyang boses ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang dokumento na may tatak ng isang foreign bank. Carlos is not just leaving. He is planning to drain the remaining assets of De Leon Finance into an offshore account. Ang perang ito ay nakatago sa ilalim ng isang dummy corporation na ang nakapirma bilang primary owner ay ikaw. Napatulala si Amelia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa gilid ng mesa. Ginamit niya muli ang pangalan ko? Para saan, Mateo? Para ito ang maging pain niya, Amelia. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik habang lumalapit sa kanya. Kapag nagkaroon ng investigasyon ang gobyerno tungkol sa perang nawawala, ikaw ang lalabas na kumuha nito. Habang siya ay nasa ibang bansa na, masaya kasama si Bianca. Ikaw naman ang haharap sa mga demanda at posibleng pagkakakulong. He planned this to be his final escape and your final prison. Isang malamig na pang-inginig ang gumapang sa likuran ni Amelia. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na muling sumabog sa kanyang harapan na nagnanais na lunurin siya sa pighati. Ngunit bago pa man siya muling lamunin ng kawalang pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Ang kamay ni Mateo ay nanatili doon, matatag at puno ng proteksyon. But we are one step ahead of him. Ang dugtong ni Mateo. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas malambot at puno ng katiyakan. Since the account is in your name, you have the absolute right to control it. Nakipag-ugnayan na ako sa mga legal counsel sa ibang bansa. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang dokumentong ito. Isang power of attorney na nagpapahintulot sa akin na i-freeze ang account na iyon sa sandaling subukan niyang ilipat ang pera para sa kanilang flight bukas. Tumingin si Amelia kay Mateo at sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay tila naglaho. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, ang paggalang sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Mateo at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang mahaba at makahulugang sandali. Ang kanyang palad ay dahan-dahang dumampi sa pisiin ni Amelia. Isang kilos na puno ng damdamin na tila nang papahiwatig ng higit pa sa pagiging abogado.
I won't let him hurt you anymore, Amelia. Pang-ako yan. Ang bulong ni Mateo. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Amelia. Ang kanyang presensya ay tila isang mug na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Naramdaman ni Amelia ang isang kakaibang kilig na gumapang sa kanyang puso, isang pakiramdam na inakala niyang patay na. Isang munting pag-asa ang nagsimulang sumibol sa gitna ng kanyang pighati. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat at nilagdaan ang dokumento. Ang kanyang pirma ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ito na ang kanyang pahayag ng digmaan laban sa kanyang nakaraan. Habang inililigpit ni Mateo ang mga papeles, ang kanyang cellphone ay biglang umilaw sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang informant sa loob ng kumpanya ni Carlos. Binasa ito ni Mateo at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga panga ay nagngit-ngit at ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Ano yon, Mateo? May problema ba? Ang tanong ni Amelia. Ang kaba ay muling bumabalik sa kanyang sistema. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng isang uri ng pait na hindi niya kayang itago. Carlos moved the flight to an earlier time. They are leaving tonight, Amelia, and he just authorized the final transfer of funds. Kung hindi tayo makakarating sa bangko at sa otoridad sa loob ng susunod na 2 oras, mawawala na ang lahat. Napatayo si Amelia. Ang kanyang tuhod ay tila ng hina. Ang oras ay tila naging isang kaaway na mabilis na tumatakbo palayo. Isang katanungan ang muling bumasag sa kanyang katahimikan. Isang tanong na nagpapahiwatig ng isang huling pagsusugal. Nagagawa ba naming maunahan ang katusuhan ni Carlos bago tuluyang maglaho ang aming kinabukasan sa kabilang panig ng mundo? O ang katarungan ay muli lamang magiging isang mailap na pangarap sa gitna ng papalubog na araw? Ang amoy ng luma at malamig na hangin sa loob ng ospital ay tila naging mas matapang habang ang mga oras ay dahan-dahang gumagapang patungo sa itinakdang operasyon ni Sofia. Sa labas, ang langit ay muling binalot ng makukulimlim na ulap, isang babala ng paparating na unos na tila sumasalamin sa bagyong nagaganap sa loob ng dibdib ni Amelia. Nakatayo siya sa tapat ng malaking salamin ng intensive care unit. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito habang pinagmamasdan ang kanyang anak na napalilibutan ng mga kumukutitak na ilaw ng mga medical na kagamitan. Ang bawat paghinga ni Sofia, bagaman magbigat at pinatitibay lamang ng mga makina, ay tila isang marahang hampas ng alon sa dalampasigan ng pag-asa ni Amelia. Ang bawat segundong lumilipas ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang balikat. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang katarungan at ang buhay ng kanyang anak ay naglalaban sa isang karera kung saan ang oras ang kanyang pinakamalupit na kaaway. Amelia, kailangan na nating kumilos. Ang mga dokumento ay handa na at ang korte ay nagbigay na ng paunang utos upang pansamantalang pigilin ang anumang paglabas ng pondo mula sa mga account na nakapangalan sa iyo. Ang mahinahong boses ni Mateo ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Amelia at sa liwanag ng mga ilaw sa pasilyo, nakita niya ang pagod sa mga mata ni Mateo. Isang pagod na kanyang pinapasan alang-alang sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mateo at hinawakan ang malamig na kamay ni Amelia. Ang init ng kanyang palad ay tila isang daloy ng lakas na muling nagbigay buhay sa nanghihinang espiritu ng babae. Mateo, paano kung huli na ang lahat? Paano kung nakuha na ni Carlos ang pera bago pa man makarating ang utos ng korte? Ang tanong ni Amelia, ang kanyang boses ay nangangatal sa takot na baka ang lahat ng kanilang pagsisikap ay mauwi sa wala. Huwag kang mawala ng pananalig, Amelia. Ang batas ay hindi natutulog. At ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas. Ang kailangan mo lang gawin na yon ay maging matatag para kay Sofia. Ako ang bahala sa labas at ikaw ang bahala rito sa loob. Ang sagot ni Mateo habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa likod ng kamay ni Amelia, isang kilos na puno ng pagmamahal at pangakong hindi siya iiwan. Isang mabilis na pagbabago sa tunog ng mga kagamitang medikal
Sa loob ng silid ni Sofia, ang biglang nagpalingon sa kanila. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagdatingan. Ang kanilang mga hakbang sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na ritmo ng panganib. Ang puso ni Amelia ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pagmamadali sa mukha ng mga tauhan ng ospital. "Dok, anong nangyayari sa anak ko?" Ang sigaw ni Amelia habang pilit siyang kumapasok sa loob. Ngunit pinigilan siya ng isang nurse. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa pintuan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy sa tindi ng kaba. Stable ang kondisyon niya kanina, pero nagkaroon ng biglaang pagbaba ng kanyang heart rate. Kailangan nating isagawa ang operasyon na yun din. Hindi na tayo makakapaghintay hanggang bukas. Ang mabilis na paliwanag ng doktor habang inihahanda ang mga gamit para sa paglipat kay Sofia sa operating room. Naramdaman ni Amelia ang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napasandal sa pader. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang anak na inilalabas sa silid. Ang kanyang munting mukha ay tila isang anghel na dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Ang bawat segundong paglalakbay ng stretcher sa pasilyo ay tila isang walang hanggang paghihirap para sa ina. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang cellphone ni Mateo ay muling umailaw. Isang tawag mula sa bangko. Mabilis niyang sinagot ang tawag at sa kanyang pakikinig, ang kanyang mga panga ay nagnit-ngit. Ano? Sinubukan nilang i-bypass ang security code? Ngayon din, ipadala niyo ang mga awtoridad sa main branch. Huwag niyo silang hahayaang makaalis. Tumingin si Mateo kay Amelia na ngayon ay nakaupo sa sahig at yakap ang kanyang sarili habang humihikbi. Ang kanyang puso ay nadudurog sa nakikitang kalagayan ng babaeng kanyang lihim na minamahal. Lumuhod siya sa harap ni Amelia at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang dibdib ay naging sandalan ng lahat ng pait at takot na nararamdaman nito. Amelia, makinig ka. Kailangan nating maghiwalay muna. Pupunta ako sa airport kasama ang mga pulis. Susubukan kong harangin si Carlos bago siya makasakay ng eroplano. Dito ka lang, huwag kang aalis sa tabi ni Sofia. Ang bulong ni Mateo habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Amelia. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang sandali kung saan ang lahat ng takot ay napalitan ng isang tahimik na kasunduan. Tumango si Amelia. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ang kanyang paningin ay puno na ng determinasyon. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Mateo. Ipaglabas mo kami. Habang mabilis na tumatakbo si Mateo patungo sa labas ng ospital, naiiwan si Amelia sa harap ng saradong pinto ng operating room. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay nagbabala na ang labanan para sa buhay ni Sofia ay nagsimula na. Sa kabilang dako naman ng lungsod, ang orasan sa airport ay dahan-dahang tumuturo sa oras ng pag-alis ni Carlos. Isang katanungan ang muling bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang tanong na tila isang dalangin sa gitna ng kadiliman. Sino ang unang magtatagumpay? Ang pagmamahal ng isang inang nag-aalay ng lahat o ang kasakiman ng isang amang handang pumatay para sa kanyang sariling kaligayahan? Sa loob ng malawak at nakasisilaw na paliparan, kung saan ang bawat anunsyo ng pag-alis ay tila isang himig ng bagong simula para sa mga manlalakbay, ang hangin ay puno ng amoy ng kape at mamahaling pabango. Nakatayo si Carlos sa harap ng check-in counter. Ang kanyang dibdib ay busog sa kumpirmasyon ng kanyang inaakalang tagumpay. Sa kanyang tabi, si Bianca ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik sa buhay na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng mundo. Love, bilisan mo na. I can't wait to leave this dusty city behind. Ang naiinip na boses ni Bianca habang dahan-dahang pinapatunog ang kanyang mga kuko sa ibabaw ng kanyang passport. Ang bawat haplos niya sa kanyang braso ay tila isang matalim na paalala ng lahat ng bagay na ipinalit ni Carlos sa kanyang pamilya.
Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa labi ni Carlos. Inilabas niya ang kanyang gintong credit card at iniabot ito sa staff ng airline. Sa kanyang isipan, ang kanyang mga account ay punong-puno ng milyon-milyong pisong kanyang ninakaw mula sa kinabukasan ni Sofia. Sinubukan niyang buksan ang kanyang banking app sa cellphone upang isagawa ang huling paglilipat ng pondo patungo sa kanyang offshore account. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng screen. Ngunit ang screen ay biglang nagbago. Ang kulay asul na background ng app ay napalitan ng isang maputlang kulay at isang mensahe ang lumitaw sa gitna. Access denied. Account frozen. Ang kanyang mga panga ay dahan-dahang nagngit-ngit at ang isang butil ng malamig na pawis ay gumapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang muli. Ang kanyang mga pindot ay naging marahas at puno ng desperasyon. Ngunit ang resulta ay nananatiling pareho. Sir, may problema po ba? Ang tanong ng staff habang ibinabalik ang kanyang credit card. Ang pulang ilaw sa terminal ng card ay kumikislap, isang tahimik na babala na ang kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang naglalaho. The card was declined po. Baka gusto niyo pong gumamit ng ibang mode of payment? Ano? Impossible! Baka sira ang machine niyo! Ang bulyaw ni Carlos, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng kaba na kanyang pinipilit itago. Sa kanyang likuran, ang mga tao sa pila ay nagsisimula ng magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay tila mga mapanuring mata na humuhusga sa kanyang biglaang pagbagsak. Carlos, what's happening? Why is it taking so long? Ang reklamo ni Bianca. Ang kanyang mukha ay mabilis na nabalot ng pagkairita. Ang kanyang katapatan na nakabatay lamang sa ginto ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Wait, let me call the bank. Ang sagot ni Carlos. Ngunit bago pa man niya maideal ang numero, isang anino ang tumakip sa kanyang harapan. Ang mabigat at matatag na tunog ng mga sapatos na papalapit sa kanya ay tila isang martsa ng katarungan. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto ng VIP lounge at lumabas si Mateo kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumento. Ang tindig ni Mateo ay tila isang mug na bakal. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat habang nakatitig ng diretso sa nangangatal na mukha ni Carlos. Good evening, Carlos. Or should I say, goodbye? Ang mahinahon, ngunit mapanganib na wika ni Mateo. Inilabas niya ang isang asul na folder at inilatag ito sa ibabaw ng counter sa gitna ng mga passport at tiket ni Carlos at Bianca. The court has issued a freeze order on all your accounts, and I am here to serve you the warrant for your arrest on charges of qualified theft, identity fraud, and tax evasion. Ang mukha ni Carlos ay naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang passport ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig, isang tunog ng pagbagsak ng papel na tila hudyat ng kanyang ganap na pagkatalo. Mateo, what are you doing? This is a mistake. You know me. We were friends. Friends? Friends don't steal the money for their child's heart surgery, Carlos. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas malalim at puno ng pandidiri. This isn't a mistake. This is the consequence of your choices. At bago mo isipin na may magagawa ka pa, kailangang malaman mo na si Amelia ang mismong nag-authorize ng freeze order na ito. The maid you look down on is the one who just took everything from you. Napasigaw si Bianca sa gulat at galit nang maramdaman niya ang kamay ng isang pulis sa kanyang braso. Get your hands off me! Carlos, do something! Sabi mo everything is settled. Where is the money? Ngunit nang makita niya ang kawalan ng sagot ni Carlos, ang kanyang mukha ay nabalot ng pandidire. You're a loser, Carlos. I knew I should have left you a long time ago. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay, ang bawat paghigpit ng bakal sa kanyang pulso ay tila isang sumpa ng kanyang nakaraan. Tumingin si Carlos sa malayo.
sa labas ng bintana kung nasaan ang mga eroplanong lumilipad patungo sa kalayaan na kailanman ay hindi na niya maaabot. Ang kanyang tour ng kasinungalingan ay ganap ng gumuho. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at tahimik na ospital, nakaupo si Amelia sa harap ng operating room. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay dahan-dahang namatay at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Ang kanyang puso ay tila isang marupok na baso na handang mabasag sa anumang sandali. Isang katanungan, ang tila naging isang huling dalangin sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Nagagawa ko bang ipagdiwang ang pagbagsak ng aking kaaway kung ang buhay ng kanyang biktima ay nananatili pa rin nakasabit sa isang manipis na sinulid o ang katarungang ito ay mauuwi lamang sa isang pait na walang kasing sakit? Ang matagal at nakabibinging katahimikan sa pasilyo ng ospital ay bumasag sa wakas ng dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa direksyon ni Amelia ay tila isang walang hanggang paghihintay, kung saan ang bawat segundo ay may dalang bigat ng 1,000 pangarap. Nang makita ni Amelia ang pagtanggal ng doktor sa kanyang surgical mask at ang pagsilay ng isang pagod ngunit panatag na ngiti, ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng bigat. Tagumpay ang operasyon, Amelia. Sofia is a fighter. Stable na ang kanyang heart rate at kailangan na lang natin siyang obserbahan sa recovery room. Ang mahinahong balita ng doktor. Ang boses nito ay tila isang anghel na nagdadala ng pinakainaasam na kumpirmasyon. Ang mga luha ni Amelia, na kanina pa pinipigilan, ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisingi. Hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Mateo na may dalang mga dokumento at isang susi na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Ang kanyang buhok ay magulo mula sa pakikipaghabulan sa airport, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Dahan-dahan niyang inabot kay Amelia ang isang panyo at ang kanyang presensya ay tila isang mug na muling nagbigay ng proteksyon sa babae. Carlos is behind bars, Amelia. At ang mga account ay ganap na nating nakuha. Pero may isa pa tayong kailangang gawin. Ang bulong ni Mateo habang iniaabot ang susi ng mansyon. The house is legally yours now. It's time to take back what was stolen from you. Pagkaraan ng ilang oras, tumigil ang kanilang sasakyan sa tapat ng malaking gate ng mansyong De Leon. Ang bakal na gate na dati ay tila isang kulungan para kay Amelia ay dahan-dahang bumukas ng kusa na lumikha ng isang mahaba at matigas na tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo si Doña Esperanza, abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Hindi alam na ang kanyang marangyang mundo ay ganap ng gumuho. Anong ginagawa mo rito, Amelia? Bakit ka nakapasok? Guards! Palabasin ang babaeng ito! Ang bulyaw ni Doña Esperanza na makita ang kanyang dating yaya na nakatayo sa gitna ng sala. Kasunod si Mateo at 2 sheriff. Ang boses ng matanda ay pumaililan lang sa buong mansyon. Puno pa rin ng mapagmataas na tono na tila ba siya pa rin ang reyna ng tahanan? Inilapag ni Mateo ang utos ng korte sa ibabaw ng lamesang kristal, isang aksyon na lumikha ng isang mahina, ngunit matatag na tunog ng papel sa ibabaw ng salamin. Mrs. De Leon, you are being evicted. This property and all its contents are now under the ownership of Amelia Delgado de Leon, bilang kabayaran sa lahat ng fraudulent acts at panlolokong ginawa ng inyong anak. You have 30 minutes to pack your personal belongings. Anything else stays. Ang mukha ni Doña Esperanza ay naging kasing putla ng isang abo. Ang mamahaling kwintas na kanyang hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa alpombra, isang tahimik na hudyat ng kanyang pagkawala ng kapangyarihan. Hindi maari! Mansion ko ito! Carlos, nasaan ka?
Carlos! Nasa selda po ang anak niyo, Mama. Ang sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay matatag at walang halong pag-aalinlangan. Lumapit siya ng dahan-dahan sa kanyang dating biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng awit, ngunit hindi ng paghihigante. 10 taon akong lumingkod sa inyo ng higit pa sa isang asawa at manugang. Tiniis ko ang bawat sampal ng inyong mga salita. Ngayon, ang perang pilit ninyong ninakaw mula sa buhay ng aking anak ang siyang naging dahilan ng inyong pagbagsak. Tapos na po ang panahon ng inyong paghahari sa pighati ng iba. Isang sheriff ang nagsimulang mag-abot ng mga maleta sa mga kasambahay upang ilagay ang mga damit ng matanda. Ang mansyong dati ay puno ng mapagpanggap na karangyaan ay tila naging isang malamig na gusali na lamang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amelia ang kanyang dating kwarto, ang maliit na sulok kung saan siya madalas umiyak sa gabi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pintuan nito, nararamdaman ang bawat gasgas ng kahoy na sumasalamin sa kanyang sariling mga sugat. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Ang init nito ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa kanyang puso. Everything is over now, Amelia. This place is no longer a prison. It's a new beginning for you and Sofia. Tumingin si Amelia kay Mateo at sa gitna ng katahimikan ng mansyon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Ngunit habang tinititigan niya ang malawak na harden, isang katanungan ang muling humaplos sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpapaalala sa kanya na ang katarungan ay bahagi lamang ng kanyang paglalakbay. Nagagawa ko bang punuin ang malaking mansyong ito ng tunay na pagmamahal at kapayapaan pagkatapos ng lahat ng kadilimang naranasan ko sa loob ng mga pader na ito, o ang mga anino ng nakaraan ay mananatiling nakabantay sa bawat sulok ng aking bagong buhay? Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng mansyon ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Isang liwanag na hindi na nagdadala ng takot, kundi ng pag-asa. Wala na ang amoy ng lumbay at ang bigat ng mga nakatagong kasinungalingan sa loob ng bawat silid. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bagong pitas na bulaklak mula sa harden at ang masarap na amoy ng kape na nagmumula sa kusina. Sa malawak na damuhan, maridinig ang masayang tunog ng pagtakbo at paglalaro ni Sofia. Ang kanyang mga pisingi ay muling nagkaroon ng kulay ng rosas at ang kanyang bawat hininga ay malaya na mula sa sakit na dating nagpapahirap sa kanya. Nakatayo si Amelia sa balkonahe, pinagmamasdan ang kanyang anak. Nakasuot siya na isang formal, ngunit eleganteng kasuotan. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng kumpiyansa. Sa loob lamang ng ilang buwan, sa tulong ng kanyang sipag at ng gabay ni Mateo, ang De Leon Finance ay dahan-dahang bumangon mula sa pagkakalubog. Ngunit hindi na ito ang kumpanyang puno ng panluloko. Ito ay isa ng institusyon na tumutulong sa mga maliliit na negosyante at nagbibigay ng pondo para sa mga batang nangangailangan ng operasyon sa puso. Si Amelia ay hindi na ang anino sa loob ng bahay, kundi ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang marahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ay nagpalingon sa kanya. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mga mata ay laging may dalang kislap sa tuwing titingin kay Amelia. Inilapag niya ang ilang mga ulat sa mesa, ngunit hindi ang mga dokumento ang kanyang prioridad. Lumapit siya kay Amelia. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa makintab na sahig at tumigil siya sa tabi nito upang tanawin din ang masayang paglalaro ni Sofia. She looks so healthy now, Amelia. Parang kailan lang nung nasa ospital tayo at halos hindi tayo makahinga sa kaba. Ang mahinahong wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. You did it! You saved her and you saved yourself! Tumingin si Amelia kay Mateo at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat.
Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mateo na nakahawak sa rehas ng balkonahe. Ang ugnayan ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang banayad na kuryente, isang kilig na matagal lang hindi nararamdaman ni Amelia. Ngunit na yon ay malaya na niyang tinatanggap. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. You were the light when everything was dark. I was just the one holding the lamp, Amelia. Ikaw ang naglakad sa daan. Ang sagot ni Mateo habang dahan-dahang hinaharap si Amelia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa pisingi ng babae, isang kilos na puno ng pagsinta at pangako. Amelia, the court case is finalized. Carlos will be away for a very long time. Bianca disappeared after the accounts were drained. Wala na silang magagawa para saktan kayo. Napatango si Amelia. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa isang ritmong puno ng kapayapaan. Ang galit na dati ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Hindi na niya kailangan ang paghihigante dahil ang kanyang tagumpay at ang kaligayahan ni Sofia ang pinakamabigat na karma para sa mga taong umapi sa kanya. Salamat, Mateo, for everything. Ang bulong ni Amelia. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang lumiit. Nararamdaman ni Amelia ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang balat at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pananabik. Ngunit, bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang munting kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Mama! Tito Mateo! Look at the butterfly! Ang sigaw ni Sofia habang itinuturo ang isang makulay na paru-paro na lumilipad sa paligid nila. Natawa ng mahina si Amelia at Mateo, isang tawanan na puno ng pagkakaintindihan at kaligayahan. Binuhat ni Mateo si Sofia at inilagay ito sa kanyang balikat habang si Amelia naman ay nakasandal sa kanyang braso. Silang tatlo ay tumingin sa malayo kung nasaan ang abot tanaw na puno ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang huling anino ng pagmumuni-muni ang dahan-dahang gumapang sa isipan ni Amelia. Isang katanungan na tila isang huling pahina ng kanyang lumang aklat na kailangan ng isara. Handa na ba akong buksan ang aking puso ng buo para sa isang bagong pag-ibig? O ang mga pilat ng aking nakaraan ay mananatiling isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa piling ng iba, kundi sa loob ng aking sariling kaluluwa. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw ay nagpakalat ng mga kulay ng ginto at lila sa buong kalangitan, isang tanawing, tila isang dibuho ng kapayapaan na kailanman ay hindi inakala ni Amelia na kanyang masisilayan. Nakatayo siya sa hardin ng mansyong dati ay naging kanyang bilangguan, ngunit na yon ay isa ng kanlungan ng pag-ibig at kalinga. Ang bawat halamang kanyang itinanim ay dahan-dahang sumisibol, tila nakikipagsabayan sa kanyang sariling paglaki at pagbangon mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nananatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon na hindi na kailangan ng maraming salita. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Amelia at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng kanyang palad ay nagpapaalala kay Amelia na hindi na siya mag-isa sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa loob ng mansyon, maririnig ang mahina at malamyos na himig ng isang kundiman na pinatutugtog ni Sofia sa kanyang bagong piano. Isang tunog na puno ng buhay at kagalakan, malayo sa mga hikbi at takot na dati, ay bumabalot sa bawat sulok ng bahay na ito. Tinignan ni Amelia ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang singsing sa kasal at ang mga marka ng pagod at hirap ay dahan-dahang napapalitan ng lambot ng isang babaeng marunong na magpahalaga sa kanyang sarili. Napanggiti siya nang maalala ang balitang natanggap niya kaninang umaga. Si Carlos ay nagsisimula na sa kanyang mahabang sentensya sa bilangguan, habang si Doña Esperanza ay nananatili sa isang maliit na paupahang bahay sa probinsya
malayo sa marangyang buhay na kanyang ipinagmalaki. Ngunit ang katuwaan ni Amelia ay hindi nanggaling sa kanilang pagdurusa, kundi sa katotohanang ang kanilang kapangyarihan sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Amelia, handa ka na ba para sa bukas? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa habang nakatingin sa malayo. Ang bukas na tinutukoy ni Mateo ay ang pagbubukas ng kanilang pundasyon para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Isang pangarap na binuo nila mula sa mga karanasan ni Amelia. Handa na ako, Mateo. Sa loob ng 10 taon, inakala ko na ang pagpapakumbaba at pagtitiis ay mga katangian ng isang mabuting asawa. Ngunit ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pananahimik, kundi sa pagtayo at pagsasalita para sa katarungan, ang sagot ni Amelia. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Mateo at sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay ganap ng bumukas. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa dilim, at sa pagpapatawad na iyon, natagpuan ko ang aking tunay na kapayapaan. Dahan-dahang iniyuko ni Mateo ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Amelia. Ang kanilang mga hininga ay nagsama sa gitna ng malamig na hangin ng takip silim. You are more than a survivor, Amelia. You are a queen of your own soul. At hindi ko hahayaang mawala ang kislap na yan sa iyong mga mata. Sa sandaling iyon, ang huling sinag ng araw ay tila nagbigay ng isang gintong korona sa buong paligid. Ang kwento ni Amelia ay hindi lamang kwento ng paghihiganti o pagbawi ng kayamanan. Ito ay kwento ng isang inang handang maging mandirigma, ng isang babaeng tumuklas sa kanyang sariling halaga, at ng isang pag-ibig na dumating sa tamang panahon upang maghilom ng mga sugat na inakala nating hindi nagagaling. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng mansyon, ang bawat hakbang ni Amelia ay matatag at puno ng dignidad. Ang anino ng nakaraan ay ganap ng naglaho at ang tanging nananatili ay ang liwanag ng isang bagong umaga na punong-puno ng pangako at tunay na kaligayahan. Isang huling tingin sa abot tanaw ang kanyang ginawa bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang bagong buhay, isang buhay kung saan siya ang bida at kung saan ang katarungan at pag-ibig ay magkasamang nanahan.